Mga senador judge, may problema na. Alam niyo kung bakit? Hindi lang po yung mga pro-impeachment ni Sara Duterte ang nagsasabing dapat mag-inhibit sa kaso yung mga pro-Duterte senador judge. Ngayon, pati mismong si Sara Duterte, ang akusado sa betrayal of public trust, ay nagsabing dapat mag-inhibit daw po ang mga bias senador. Tinukoy si Ontiveros at saka daw si Escudero. Ganyan po ang dating ngayon. So dahil dyan, nakataya po ang kredibilidad, ang integridad ng ating mga senador. Pero sa ngayon ba, sino ba ang pwede nating sisihin? Alam naman natin, political at legal, technical ang impeachment process. Pero yan ay constitutional duty ng ating mga senador at ng Kongreso. So kung ganyan, na lumalawak ang panawagan sa pagdududang magiging bias na ang mga senador, ay tila ho yung may malaking problema ngayon. Lalong aabangan ng taong bayan, sino nga ba ang bias na senador? Kung mayroong bias na senador dahil gustong ma-impeach si Sara, meron din po mga bias na senador para sa acquittal ni Sara. Ayan ang mabigat ngayon. Yan nakakabahala kasi baka mamaya, huwag naman sana, ulitin ko, baka mamaya o kung kailanman matapos ang trial at magdesisyon ang mga senador, hindi tanggapin ng mamamayan na resulta, abay problema yan. So kasalanan din ito ng mga senador na maagang lumutang, maagang lumantad, maagang nagpakilala. Ganun yun eh. Kaya nung araw pa naman, tayo naniniwala na dapat ang senador judges or mga senador ay hindi masyadong maingay. Dapat nagno-no comment muna o huwag lumalantad kung anong posisyon sa isyong ito hanggat hindi nagkakaroon ng trial, hanggat hindi nila nakikita at nababasa ang mga dokumento o ebidensya. Malalaman lang yan kapag mayroong actual trial. Then after trial, dun lang sila magde-decide para hindi pagdudang bias or kumakampi kung kanino man. E kung ngayon na yung pro-Sara o anti-Sara o mismong akusadong si Sara ay nagdududang merong bias, abay matindi yan. Okay? Matindi yan dahil nakaka-influensya yan doon sa kanyang followers. Pero alam naman natin, doon sa mga pro-impeachment, baliwala yan. Kasi naniniwala ang majority ng mga Pilipino na siyang may-ari ng pera, dapat panagutin si Sara Duterte. Dapat talagang isa lang sa trial. Dapat talagang ilabas ang ebidensya. Katunayan mga kaibigan, ganito po yung aking opinion dito. Ang mga taong bayan po ay naniniwala na lang sa kanilang makikita at masasaksihan na mga ebidensyang dapat ay iharap ng prosecutors. Yung iba dyan hindi na rin umaasang kakampihan at titingin sa ebidensya ang mga senador judges. Lalo na ho nung lumutang at lumabas yung majority ng mga senador na pumabor na ibalik yung kaso na ang paniniwala ng ibang abogado ay unconstitutional o labag sa batas. Pero majority ang mga senador na kumampiron, di ba? Hindi lang po yung ilang senador tulad ni Robin Padilla, ni Bato de la Rosa at ni Amy Marcos na identify na mga maka-Marcos o maka-Duterte. Pati yung iba sumama nung mag-motion na i-transfer. So doon po nakilala nila. Kaya hindi natin masisisi ang mga mamamayan ngayon na ang panawagan mag-trial kagad-agad ngayon na o kakailanman para makita ang ebidensya. Then ang aking pong nakikita at opinion dyan, gusto ng mamamayan sila mismo makakita ng ebidensya. Sila mismo ay magpapasya kung sino at kung anong dapat base sa ebidensyang ihaharap ng prosecution. Mabigat po yan. Dahil nagdududa sila na bias na nga yung mga senador. Baka hindi tumingin sa ebidensya. Kaya ngayon ang kanilang panawagan at gusto ng taong bayan magkaroon ng trial para mailabas ang ebidensya, then saka tayo magdesisyon kung anong tingin natin base sa dokumento at saka testigo. Yan po yung matindi. So, ang mga akusado o yung akusado at yung nagfile ng kaso may pagduda sa pagiging bias ng mga senador. Ang mamamayang Pilipino dahil ganoon din ang tingin, ang gusto nila mag-trial na. Magkaroon ng trial at ating subaybayan kung paano ilatag
ang dokumento, ebidensya at testigo at kung paano kontrahin ng mga abogado ni Sara Duterte. So lalo pong tumindi ang mga isyong dapat nating abangan. Sino nga ba ang bias ngayon na senador judges na magiging bias hanggang sa huli? Sino ba ang magiging protektor ni Sara Duterte ngayon at hanggang sa huli? Sino naman ang magiging protektor ng katarungan at dokumentong magpapatunay na mayroong pang-aabuso at kasalanan si Sara Duterte ngayon at hanggang sa huli? Ganun po yan eh. So napakarami ng pwede nating abangan. At ang mga senador ngayon ang nakasalang ang kanilang katapatan, ang kanilang pagkatao, lalo na po yung masyadong maingay sa impeachment na nabasang may pagkabayas na. Mabigat po yan. Alam nyo, ang impeachment trial, impeachment court ay ibang-iba kaysa sa local court o sa korte. Sa korte, yung judge na may hawak, kung hindi mo mai-interview, wala kang madidinig sa kanya kahit ano. Kahit na puntahan mo opisina niya, hindi ka kakausapin yan para magpa-interview at kung ano mong komento may kaugnayan sa kanyang kasong hinahanap. Para kung ano man ang kanyang magiging desisyon at kanyang paninindigan, walang pwedeng kumontra, maliban kung i-aapila sa higher court. Pero walang magawa doon ang prosecution, ang defense at prosecution hanggang apila lang. Kasi magiging neutral at nagiging neutral ang judge sa paghawak ng kaso dahil walang nakikialam na iba. Ganun po yun. Di katulad dito sa impeachment trial. Walang pa yung trial. Hindi maiwasang magsalita for publicity at mahilig sa publicity ang politiko. Kaya nga, lumutang sino ba ang bias, sino ang hindi. At ngayon, lumalabas so na pareho ng may demand ang magkabilang panig na mag-inhibit. Ang laki ng problema ng mga senador. Kaya tama yung sinasabi ng ibang mga senador tulad ni Ping Lacson tsaka ni Soto na ebidensya ay ilatag at yan ang pagbabasihan. Yung ibang mga senador na hindi pa nagsasalita, baka yun din na sinasabi. Lalo na po yung uupong senador o bagong senador na uupo sila pagdating ng 20 Congress by July. Yung mga nag-expired na yung term ng mga nagsalita na, yung mga naiwan dyan, lutang na lutang yung kailang pagiging anti-impeachment. So, ayan po yung mga pagbabasihan. Ipagdasal na lang natin na ang mga senador ay maninindigan para sa nakakarami, hindi para sa iilan. Kasi nga po, nabasa na, naramdaman na, nakita na ng maraming sektor, pati ng akusado at ng prosecutors, ang pagiging bias ng mga senador judges. Kaya ho talagang nasira sila dyan. Yung pagdidribble, pagdidelay, at iba pang mga issue, naging basihan ng pagiging bias. Pagkatapos itong magbutuhan at ibalik yung kaso sa korte, sa nagfile ng kaso, lalo pang lumutang. Ay di lalo na sa actual trial. Sino may kasalanan? Kayo rin na mga politiko. Kayo rin na mga senador judges. Masyado kayong nag-ingay. Masyado kayong matakaw sa publicity. Kaya nagkabukuhan na. Please like and share, subscribe and follow.